At muli, dinagsa ito ng napakaraming mga tao dito sa Vatican. Isa muli sa mga patunay kung gaano minahal ng mundo ang dating Santo Papa na malapit nang maging santo. San Pedro, San Juan, San Isidro Labrador, San Jose. Wala yatang aspeto ng buhay nating mga Pilipino na hindi nasasakluban ng mga santo. Pero sa totoo lang, halos lahat ng ating mga santo at santa, kilala lang natin sa pangalan. Ang kauna-unahan ngang Pilipinong santo, halimbawa, si San Lorenzo Ruiz, na buhay noong panahon pa ng mga Kastila. Kaya kapag nagkataon, ang henerasyong kasalukuyan, meron ng mga matatawag na santo na nasaksihan din nating nabuhay at namatay. Sina Blessed John Paul II at si Blessed Teresa ng Calcutta, India, o mas kilala sa tawag na Mother Teresa. Marami sa ating mga Pilipino pinalad na makita, malapitan at mabasbasan pa ng dating Santo Papa. Lalambot yung puso nila at the sight of the Pope, no? Bilang isang journalist, ilang beses ko ring naibalita si nooy Pope John Paul II. Doon sa kanyang dapat sana... Sa pagbisita niya sa Pilipinas noong 1995, kitang-kita ko siya habang... ako ang nag-cover ng kanyang pagdating sa airport ng ilan sa kanyang mga aktibidad. I'm waiting for other surprises. And what's interesting that Hanggang sa kanyang pag-alis. Welcome to the Vatican, isa sa mga pinakabanal na lugar para sa mga Katoliko. Ito ang tahanan ni Pope John Paul II na walang dudang siyang pinakapopular na Santo Papa para sa ating mga Pilipino. Noong January 2003, dumako rin ako ng Rome para sa selebrasyon ng 4th World Meeting of Families. Dear brothers and sisters, mabuhay! At noong 2005, para ibalita naman ang pagluluksa para sa pagpanaw ng Santo Papang minahal ng husto ng napakaraming tao sa buong mundo. talaga namang tiyaga ang kinakailangan para lang magkaroon sila ng chance na makapasok doon sa loob ng simbahan para makita nila kahit ilang seconds lang ang labi ng mahal na Santo Papa. Sa taong ito naman, narito akong muli. Where is Piazza Pio? Para subaybayan ang ritual o seremonya para sa kanyang beatification. Sunod sa prosesong ito ang canonization kung kailan idedeklara na siyang santo. Marami-rami tayong mga kababayang dumalo. Karamihan mga OFW dito sa Rome at iba pang bahagi ng Italy. Meron ding mga galing pa ng Pilipinas, katulad ng mga debotong ito mula Bulacan. Hello, Philippines! Yeah. Picture ni John Paul II. Ayan. Mas madali na lang matandaan ito kaysa ako. Sa kanilang araw lugar, may itinayong Little Poland para sa bansang pinagmulan ni Karol Wojtyła o ang yumaong Santo Papa. Noong 2005, nung mamatay siya, nagpagawa kami ng isang replica house ni John Paul II upang lalong matandaan kasi habang tumatagal, alam na naman natin, nakakalimutan. Sa tansya ng mga otoridad sa Vatican at sa Rome, mahigit 1 milyong katao ang dumalo. Yan o ito, media stand ba to? Hindi naging madali para sa akin at sa aking crew We need to get there. na makarating malapit sa altar sa harap mismo ng St. Peter's Basilica. Ito ang kauna-unahang simbahang itinayo ni San Pedro. Dito nakalagak ang kanyang mga labi, pati na ang mga naging Santo Papa, kabilang na si Pope John Paul II.
Ipinakapaloob sa misa ang simple pero makahulugang beatification rites. Ang isa sa highlights, noong binanggit ni Pope Benedict XVI ang tinatawag na formula for beatification na sinundan ng pagdeklara niyang isa ng beato o beatified si Blessed John Paul II. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tumagal ang palakpakan at hiyawan ng may 10 minuto. Pagkatapos, pinatahimik muli ang mga tao at umakyat naman sa altar ang isa sa mga madre na nanilbihan sa dating Santo Papa at si Sister Marie Simon Pierre kung kaninong testimonial ibinase ang beatification para kay Blessed John Paul II. Nagdasal daw si Sister Marie sa kanya at pagkatapos noon, milagro siyang gumaling sa sakit na Parkinson's disease. À cause de la douleur, donc surprise, je me réveille et surprise d'avoir dormi. Et là, je me suis levée d'un bond et j'ai senti que je n'étais plus la même. Dinala sa altar ang dugo mula kay Blessed John Paul II na nakalagay sa ampule o lalagyan. Pagkatapos ay isinilid naman sa tinatawag na precious reliquary. Pagkatapos ng misa, pumasok si Pope Benedict at ang mga kardinal sa loob ng simbahan para kanilang i-venerate ang labi ni Blessed John Paul II. Nakasama rito ang dalawa nating kardinal na nagpunta rin ng Rome, sina Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales at Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal.